aral ng salita ng Diyos, and I've decided to go back to the Old Testament para pag-aralan ang isang napakagandang kwento na madalas din naman natin ito nababasa. Baka yung iba hindi alam that this story actually exists in the pages of Scripture. Matatagpuan ito sa 2 Kings chapter 11. Hindi po natin babasahin yung buong chapter. Babasahin lamang natin yung verses 1 to 3 and then tatalon tayo sa verse 13 down to verse 16. And by the way, pinamagatan ko ang ating pag-aaral sa hapon na ito, God Behind Dark Providence. God Behind Dark Providence. Na may mga punto sa buhay natin na masasabi nating madilim. Puno ng trahedya, puno ng kalungkutan, yung mga sitwasyon na gusto nating iwasan, pero sa likod pala ng mga ganitong klase ng sitwasyon, nandun pa rin ang Diyos. No, kung papaano sa madilim na ulap na maraming dalang ulan, na may malalakas na hangin, nandun pa rin yung maliwanag na araw. No, ganun yung gusto kong makita natin dito sa ating pag-aaralan. So basahin po natin ang salita ng Diyos. 2 Kings 11, 1 to 3, verses 1 to 3, and then 13 to 16. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia translation. So kung ano man yung translation ninyo, sundan nyo na lamang po ako. Verse 1, na makita ni Atalia, na ina ni Ahazayas, na ang kanyang anak ay patay na, siya'y tumindig at nilipol ang lahat ng binhi ng hari. Ngunit kinuha ni Jehosheba, na anak na babae ni Haring Joram, na kapatid na babae ni Ahazayas, si Joas, na anak ni Ahazayas, at lihim na kinuha siya mula sa mga anak ng hari na malapit ng patayin. At nang iniligay siya at ang kanyang yaya sa isang silid-tulugan, sa gayon siya ay ikinubli. Sa gayon niya ikinubli ang bata kay Atalia, kaya't siya hindi napatay. Siya'y nanatiling kasama niya sa loob ng 6 na taon na nakatago sa bahay ng Panginoon, samantalang si Atalia ay naghari sa lupain. Verse 13. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng bantay at ng taong bayan, pumasok siya sa loob ng bahay ng Panginoon patungo sa mga tao. Nang siya'y tumingin, naroon ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi ayon sa kaugalian, at ang mga pinuno at ang mga manunugtog ng trumpeta sa tabi ng hari. At ang buong bayan ng lupain na nagsasaya at umihihip sa trumpeta. Kaya't hinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, pagtataksil, pagtataksil. At ang paring si Jehoiada ay nag-utos sa mga kapitan ng tig-100 na itinalaga sa hukbo, ilabas ninyo siya sa pagitan ng mga hanay at patayin ninyo ng tabak ang sinumang sumunod sa kanya. Sapagkat sinabi ng pari, huwag siyang papatayin sa bahay ng Panginoon. Verse 16. Sa gayoy, kanilang binigyan siya ng daan at siya'y pumasok sa pasukan ng mga kabayo patungo sa bahay ng hari at doon siya pinatay. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Have you ever been in that situation when you wanted to do what is good, but evil seems to have the upper hand? Naranasan nyo na ba yun na nandun kayo sa sitwasyon na gusto nyo gawin yung tama, gusto nyo gawin yung mabuti, gusto nyo gawin kung ano yung nakakaluwalhati sa Panginoon, kaya lang, tila nagagapi kayo ng kasamaan. Tila nagagapi kayo ng mga tao na mas gustong gawin yung kasalanan. Siguro kayo ay isang empleyado na gustong ma-promote at naniniwala kayo na karapat-dapat kayong ma-promote sapagkat perfect ang attendance ninyo, maganda ang performance rating sa inyo, pinupuri kayo ng boss nyo. Pero, nung i-announce na kung sino yung tatanggap ng promotion, ay ibang empleyado ang tumanggap. At yung empleyado na yun, pangit ang kanyang performance, marami siyang absent, kaya lang mas maganda yung connection niya. Kaya nakuha niya yung promotion kesa sa'yo. Anong mararamdaman mo pag nandun ka sa ganong sitwasyon? Anong gagawin mo pag nandun ka sa ganong sitwasyon? O kaya naman, pwede ikaw isang estudyante na gustong maging number 1 sa klase at lahat ng mga kaklase mo naniniwala na ikaw nga ang dapat na maging valedictorian. Pero nung in-announce na ng teacher
nung malapit na magtapos ang taon, malapit na mag-graduation day, kung sino yung valedictorian, in-announce yung isa mong kaklase. Na hindi naman kasing galing mo, hindi mo kasing husay, kaya lang ang pagkakaiba niya sa iyo, mga magulang niya, teacher din dun sa paaralan na yon. Anong mararamdaman mo? Anong magiging reaction mo? Anong gagawin mo? Paano ka magre-react sa ganong klase ng sitwasyon? Siguro masasabihin mo sa akin, yung mga sitwasyon na yan unfair. Yung mga sitwasyon na yan tama, hindi tama, maniniwala ako sa iyo. Unfair talaga, hindi talaga tama, no? Mali yung kanilang naging desisyon. Pero kailangan nating maintindihan, mga kapatid, na dito po sa mundo na to, hindi lahat ng tama ang nangyayari. Hindi lahat ng mabuti ang nagaganap. Bakit? Kasi minsan, mas namamayani ang kasamaan. Pero bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, dapat maging malinaw sa atin, sa isip natin at sa puso natin, na sa likod ng anumang uri ng kasamaan, sa likod ng anumang klase ng kaguluhan, sa likod ng mga unfairness na nangyayari sa mundo na ito, dapat lagi nating nakikita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa likod ng lahat ng ito at ginagawa ng Diyos na ito kahit hindi natin nakikita at hindi napapansin kung ano yung mabuti para sa kanyang plano. Ang Diyos gumagawa kahit hindi natin siya nakikita. At laging magtatagumpay ang plano at kagustuhan ng Diyos kahit na tila namamayani ang kasamaan. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon sa ganitong pamamaraan. Behind dark providence, God is working to advance what will glorify Him in the end. Sa likod ng madilim na probidensya o sa mga pangyayaring baluktot, masama, puro kaguluhan, parang walang kaayusan, ang Diyos ay kumikilos para gawin kung ano yung magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian sa huli. So, tatlo po yung point natin ngayong hapon. Una, the public extermination. Pangalawa, the discreet intervention. At pangatlo, the ultimate intention. So, I'll try to make this sermon short kasi tatlo po yung point natin. I cannot help it because as I studied the passage, yun po yung talagang pinapakita ng Panginoon sa akin, no? Na mga katotohanan sa storya na ito. So, let's dive right into it. Yung point number 1 po natin, the public extermination. Yung chapter 1 po nagsimula with dark providence. Paano sinimulan sa atin yung chapter 11? Extermination ng mga nasa royal family. Si Atalia, ang ina ng haring si Azariah, na pinatay ni King Jehu. Pag binasa mo yung chapter 9, verse 27, makikita mo na pumatay kay King Ahaziah ay si King Jehu ng Northern Israel, ng Northern Israel, o tinatawag na Israel. Yung Northern Kingdom na tinatawag na Israel. Kasi dalawa yan eh. Northern Kingdom ang tawag Israel, Southern Kingdom ang tawag Judah. Okay? So si King Ahaziah ay hari ng Huda, si King Jehu ay hari ng Israel. Siya ang pumatay kay Ahaziah dun sa chapter 9 verse 27. Bakit ginawa ito ni King Jehu? Kasi si King Jehu nagsimula siya ng reformation sa Northern Kingdom. Gusto niyang patayin ang lahat ng mga sumasamba kay Baal. No? At si King Ahaziah, isa dun sa mga hari na masama na sumasamba sa Diyos-Diyosa na ito. At eventually, he was able to kill King Ahaziah. Pero nung malaman ni Atalia ito na nanay ni King Ahaziah na patay na yung kanyang anak, hindi po sinabi sa mga talata na siya ay humagulgul sa iyak, no? O kaya ay siya ay nagluksa, no? Hindi po ganoon ang sinabi sa atin sa verse 1 ng chapter 11. Ang sinabi sa atin doon, at malinaw ang sinabi sa atin doon, gusto ni Atalia na maging reyna sa kaharian ng Huda. Gusto niyan mag-take over ng trono ng Huda. Now, hindi po siya magiging queen ng Huda hanggat meron pong nananatiling mga legal na tagapagmana si King Ahaziah. Ganito po yung nangyari, no?
by dark providence, lahat po ng mga dapat magmana ng trono ng kaharian ng Huda after Hazael, napatay eh. Doon sa chapter 21 ng 2 Chronicles, pag binasa niyo, lahat po ng kapatid ni King Ahaziah o yung lahat ng brother-in-law ni Athaliah, pinatay ni King Jehoram ng hari na ito. Ni si King Jehoram. Pinatay lahat, mga kapatid niya. Bakit ginawa ni King Jehoram yun? Kasi yun ang mga pwedeng pumalit sa kanya bilang hari. Bilang bagong hari ng Judah. So, para manatili siya sa kanyang kapangyarihan, para manatili siyang hari, pinatay niya lahat yung pwedeng magmana ng mga kapatid niya. Tapos yung mga anak ni King Ahaziah, ito, dark providence talaga to. Lahat naman ng mga anak ni King Ahaziah, maliban kay, ay yung mga anak ni King Jehoram, maliban kay Ahaziah, pinatay naman ng mga Pilisteo at saka ng mga Arabo. Nagbinasa mo yung 2 Chronicles chapter 21 verses 16 to 17. Siguro in their desire to destroy the kingdom of Judah, pinatay din nila yung lahat ng mga pwedeng maging hari ng Huda. Kasi pag namatay yung linya ng mga hari, mawawala na sila ng pinuno at yun ang tuluyan na magpapabagsak sa kanilang kaharian. So siguro itong mga Pilisteo na to, para mapadali yung kanilang pag-conquer, inuna nilang pinatay yung lahat ng mga anak ni King Jehoram. Pero may natirang isa, si Ahaziah. So kaya naging hari si Ahaziah ng Kingdom of Judah. So nung dumating na tayo sa chapter 11 verse 1, sino na lang yung natitira na pwedeng maging tagapagmana ng trono? Wala na yung mga brother-in-law niya, pinatay na ng asawa niya. Wala na yung mga anak niya. Yung mga anak ng kanyang ni King Jehoram dahil pinatay na ng mga foreigners. So sino na lang ang natira? Yung mga apo niya. Yung mga apo ni Athaliah. At anong pong ginawa ni Athaliah? Dahil gusto niyang maging pinuno ng kaharian ng Huda, pati yung mga apo niya, na pwedeng maging tagapagmana ng kaharian, pinatay niya. Dark providence, di ba? Namayani yung kasamaan, namayani yung kabuktutan ng puso, yung greed, In order to claim the throne for herself, she publicly exterminated all the children of King Ahaziah. Doon sa verse 2b, ganito mababasa mo, siya'y tumindig at nilipol ang lahat ng binhi ng hari. Tatanungin mo, bakit hinayaan ng Panginoon mangyari ito? Bakit hinayaan ng Diyos na manaig ang kasamaan sa panahon na ito? At ang pinag-uusapan natin dito ay yung lahi ni David. Kasi yung lahi ni David, yun yung nasa Southern Kingdom, yung kaharian ng Huda. Doon ang ugat ng hari ng pamilya ni David. So pinatay yung lahat ng, paano na ngayon yung trono? So may mga matututunan po tayong lesson dito. Number 1, evil begets evil. Ang kasamaan ay nanganganak ng kasamaan. Sino ba si Athaliah? Tatanungin mo na, sino ba tong Athaliah na ito? Isang masamang babae? Pero siguro kung hindi napatay yung kanyang mga bayaw, kung hindi napatay yung kanyang mga anak, siya ang papatay Pero dahil hindi niya na mapapatay, dahil patay na lahat, pinatay niya yung mga apo niya. Para siya na ang maging reyna ng Huda. Sino ba tong Athaliah na ito? Pag pinag-aralan na po ang Biblia, si Athaliah po ay anak na babae ni King Ahaz ng Northern Kingdom. Sino ba si King Ahaz? Asawa ni Jezebel. Kilala si Jezebel. Hindi po yung Serena, ha? Masipin yun, Jezebel po ay isang masamang babae. Hindi po siya Hudyo. Hindi po siya bahagi ng bayan ng Israel. Siya po ay isang masamang babae. At si Jezebel po ang naging dahilan kung bakit ang Northern Kingdom ay sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Siya yung nagpilit na maging state religion ng Northern Kingdom ang pagsamba kay Baal. Ngayon, ang problema, ang kasalanan talaga nakakahawa. Ang kasalanan ay naipapasa sa iba. Kasi hindi lamang po yung Northern Kingdom ang naging mananamba ng Diyos-Diyosang si Baal, pati po yung Southern Kingdom, yung Judah, na infiltrate ng pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ibig sabihin, umabot dun sa
timog na kanluran o yung tinatawag na Juda ang false religion na ito ng pagsamba kay Baal. Sino ang nagdala doon? Si Atalia, yung anak ni Jezebel. Bakit? Dahil si Atalia naging asawa ni Haring Jehoram. Si King Ahaz din mismo kasi masama. Yung tatay ni Atalia, 'di ba? Sabi sa Biblia, lahat ng ginagawa niya masama sa paningin ng Panginoon pero mabuti sa kanyang sariling paningin. Siguro yung pwede ko lang i-highlight dito na katotohanan, evil parents cannot raise godly children. Kung yung mag-asawa ay masama, hindi mo expect na magpapalaki sila ng makadiyos na mga anak. Dahil si King Ahaz ay masama, diba, naalala niyo yung kwento, dahil nagustuhan niya yung taniman ng ubas, anong ginawa niya para maangkin niya? Pinapatay niya yung may-ari. Para lang makuha niya yung taniman ng ubas. Ganun siya kasama. No? At tinulungan siya ng kanyang asawang si Jezebel. Kasi Jezebel din masama. Siya ang pinuno ng pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ano pa nga asahan mo sa anak na si Natalia o si Atalia? Masama din. Bakit pinatay ni King Jehoram yung lahat ng kanyang mga kapatid? Sapagkat siya'y masama. Gusto niya na maging nag-iisang pinuno ng Huda at ito lang yung paraan para maging hari siyang nag-iisa. Patayin niya lahat ng pwede magmana sa trono. Bakit po yung lahat ng mga anak ni King Jehoram pinatay? Dahil yung pong mga Pilisteo at yung mga Arabo, masasama din sila. Yung kasamaan, nanganganak ng kasamaan. There is no limit sa paggawa ng mga taong masama. Wala pong mahirap na gawin para sa mga taong masama. At kaya nilang gawin ng mga ito hanggat nagugustuhan ng puso nila, kahit na gumagawa na sila ng karumal-dumal na kasamaan, gagawin pa rin nila. Yan ang karakteristik ng kasamaan. At pagkakasamaan, ang pinagmulan, kasamaan din ang ipanganganak. Pangalawa, evil seems to flourish at first. So yung kasamaan dito sa kwento na to, parang yun yung namamayani. Parang yung makapangyarihan ay kasamaan. Nung si Atalia ay isinakatuparan niya yung kanyang plano na patayin ang lahat ng kanyang mga apo para siya na lamang itanghal na reyna. Nagtagumpay siya. Take note ha. Napatayin niya yung mga apo niya. Wala na siya ibang papatayin Yun na lang natitira. Sakta kakita ng isang lola. Na dahil sa kasakiman niya sa kapangyarihan, kahit yung mga apo niya na walang kamalay-malay, pinatay niya. Pinatay niya lahat. No? At alam ng mga kababayan nila na pinatay niya yung kanyang mga apo. Para siya ang magmana ng trono. Hindi tayo tinuruan ng Biblia kung gaano karami yung anak ni King Ahaziah o yung apo ni Atalia. Pero sa verse 2, malinaw na sinasabi sa atin na akala ni Atalia ay napatay niya ang lahat ng kanyang mga apo. Bakit? Kasi sabi dito, at nalipol ang lahat ng binhi ng hari. Nagtagumpay siya, naging reyna nga siya Diba? So walang kumontra sa kanya nung pinapatay niya yung kanyang mga apo at nung umupo na siya sa trono, walang lumaban sa kanya. Makikita po natin dito na may mga panahon na ang kasamaan parang mas determinado na gawin yung gusto niya kaysa dun sa mga taong mabuti. May mga pagkakataon na parang pagdating dun sa pagiging masigasig sa paggawa, masama ang nauuna. Nasaan yung mabubuti? Nauuna pa yung masama. Katulad ng nangyari sa kwento na ito. Palagay ko, si Jehosheba na kapatid ni King Ahaziah, hindi lang siya yung nag-iisang tao na nakakaalam na mali yung ginawa ni Atalia na patayin ng lahat ng kanyang apo. Palagay ko may mga kasama rin siya doon sa loob ng palasyo na nagsasabing mali yung ginawa ni Atalia. Pero ang tanong, bakit dito sa kwento na to, nag-iisa lamang yung tumindig sa katotohanan at gumawa ng tama? The rest, naging mga duwag. Hindi lang naman nag-iisa si Jehosheba sa loob ng palasyo, marami yan. Pero bakit sa kwento na ito, siya lang yung gumawa ng, sa palagay niya, tama? May mga relatibang hari sa loob ng palasyo. May mga kasama sa loob ng palasyong palagay ko hindi nila gusto si Atalia.
pero naging duwag sila. There are many people who are not evil, but they lack the courage to do what is good. May mga tao po, alam nila kung ano yung masama, alam nila kung ano yung mabuti, pero pagdating dun sa gagawin kung ano yung tama, wala silang lakas ng loob. Ayaw nilang tumayo para ipaglaban ng katotohanan. Ayaw nilang tumayo para sabihin, iyon ay mali at kasalanan. Pero alam nilang mali. Bakit ganon? At ako'y naniniwala, kaya tila namamayani yung kasamaan sapagkat mas marami ang duwag na naniniwala sa kabutihan. Evil flourishes because of people who compromise what is good for the sake of their own comfort. Ayokong tumayo kasi baka mamaya ako mapag-initan. Ayokong magsabi na mali sila, baka mamaya hindi na ako makauwi sa bahay ng buhay. Ganyan ang kaisipan ng mga tao. Diba? Para sa kanilang sariling comfort, para sa kanilang sariling kaligtasan, ipagpapalit na nila yung kabutihan sa kasamaan. Hayaan na nila yung masama. Halimbawa, sa kumpanya, may nakikita siyang katiwalian. Ayokong pagtulungan ako ng mga to, baka mamaya mawalan ako ng trabaho. Pipikit ko na lang yung mata ko at magpapatuloy ako sa aking ginagawa. Ganyan po yung nangyari dito sa palasyo. Pinapatay na ni Atalia yung lahat ng kanyang mga apo, pero marami doon, nagkibit-balikat na lamang, nagpikit ng mga mata, at nagsabing, wala akong kakayahan na labanan ng kasama. Maliban sa isa, yung pangalan ni Jehosheba. Ako'y nananalangin na sana po ang iglesia natin na magkaroon ng maraming tao na tatayo para sa Diyos at lalabanan ng kasamaan para hindi ito maging makapangyarihan. Sana ang iglesia natin ay mapuno ng mga mananampalataya na handang ibuwis ang kanilang sariling buhay para ipagtanggol ng Ebanghelyo ni Jesus at ang katotohanan na tinuturo ng Biblia. Kahit na mas maraming masaktan, mas maraming magalit, basta titindig sa sinasabi ng salita ng Diyos, pipiliin yung salita ng Diyos. Yun ang isang matibay na iglesia. Sana ganun ang ating church. Pangalawang major point natin, the discreet intervention. Kanina sinabi ko, evil seems to be flourishing at first because sa likod ng dark providence na ito, there's something happening na alam niyo kung ano magiging resulta sa huli, mapagtatagumpayan ng kabutihan ng kasamaan. Kaya sinabi ko, evil seems to be flourishing at first. Mukhang nagtatagumpay ang kasamaan sa umpisa. Si Atalia, bagamat meron siyang kakayahan na patayin ang lahat ng mga magmamana sa trono ng Huda, hindi niya alam na isa sa kanyang mga apo itinago mula sa kanya. Akala niya napatay niya na lahat yung kanyang mga apo na pwedeng maging hari. Nung po kasing panahon lalaki lang ang pwedeng magmana ng trono, hindi babae. Lalaki lang. Kaya lahat ng apong lalaki, pinatay niya. Hindi niya alam, lingid sa kanya, merong isang itinago. Tingnan sa verse 2 ng ating passage. Ngunit kinuha ni Jehosheba na anak na babae ni Haring Joram. Si Haring Joram po, siya rin yung Jehorem, no? Na binabanggit dito sa passage na same person, asawa po yan ni Atalia, na kapatid na babae ni Ahazayas, si Joas na anak ni Ahazayas, at lihim na kinuha siya mula sa mga anak ng hari na malapit ng patayin, at kanyang inilagay siya at ang kanyang mga yaya, o ang kanyang yaya sa isang silid-tulugan. Sa gayon, niya ikinubli ang bata kay Atalia, kaya't siya hindi napatay. Kita mo tila nagtatagumpay ang kasamaan, namamayani ang kasamaan, pero sa likod ng mga pangyayari na ito, iniligtas ang isang bata. Hindi alam ni Atalia. So this is very fascinating. Kahit na gaano kamitikuloso yung pamamaraan at strategiya ni Atalia para angkinin ang trono, nagawa siyang lokohin ni Jehosheba. Sino ba si Jehosheba? Mamaya makikita natin na si Jehosheba, anak ni Atalia yun. So we draw several conclusions from this. Number one,
Behind evil is good providence. Diba? Sabi natin, nagsimula yung chapter 11 sa dark providence. Ang pangit ang simula. Madugo. Diba? Bayolente. Pinapatay kahit mga bata. Pero, sa likod ng lahat ng kasamayan nito, nandun ang mabuting kamay ng Diyos. Nandun ang mabuting providensya. Sino ba si Jehosheba? Siya po ay kasama din sa royal family because according to verse 2, she was the daughter of King Joram and sister of Ahaziah. Ano ibig sabihin doon? Anak siya ni Atalia. Pero dahil hindi po nagmamana ng trono ang mga babae, hindi siya pinatay ng kanyang nanay. Pinatay lang yung mga apo niya na lalaki. The rest of scripture, however, pag binasa mo, hindi mo na makikita yung pangalan ni Jehosheba. Dito lang sa 2 Kings 11, mababasa ang pangalang Jehosheba. Wala na, hindi mo siya mababasa sa ibang bahagi ng scripture. She was a complete nobody in this story. Hindi siya sikat, hindi siya kilala. Okay, anak siya ni Atalia, okay. Kapatid siya ng King Ahaziah, okay. Hanggang dun lang. Pero alam niyo, itong hindi kilalang babae na ito, hindi sikat na babae na ito, siya lang yung nag-iisang tumayo sa loob ng palasyo, laban sa kanyang sariling ina, para panatiling buhay ang nag-iisa sa kanyang pamangkin. Siyempre, hindi niya kaya iligtas lahat. Ang hirap nun, di ba? Yung right under Atalia's nose, iniligtas niya yung isa sa mga apo. Hindi natin alam kung paano ginawa ni Jehosheba yun, no? Pero alam natin, dahil sa Diyos, nagawang iligtas ni Jehosheba yung isa sa kanyang mga pamangkin. Remember that dark providence, or behind dark providence, there is good providence. So wag po tayo mapanghinaan ng loob na parang lahat yata pangit. Parang buhay ko madilim. Parang wala akong pag-asa. Parang trabaho ko ganito na lang. Ganito na lang ba ako? Di na ba uusad yung buhay ko? Hanggang ganito na lang ba ang sweldo ko? Hanggang ganito na lang ba ako? Wala nang promotion? No? Bakit palagi yung masamang tao ang mayaman? Mabubuting tao, mahirap. Bakit ganyan ang buhay? Huwag nating kalimutan na sa likod ng lahat ng ito, nandun ang kamay ng Diyos. Kumikilos. At ginagawa kung ano yung mabuti para sa kanyang layunin. Sino bang makapagsasabi na yung mga sikat at makapangyarihang tao lamang ang pwedeng gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos? Hindi. This is the beauty of providence. Hindi po ginagamit ng providensya ng Diyos ang mga magagaling, ang mga magaganda, ang mga makapangyarihan, ang mga sikat para lamang magawa ang mga mabubuti at dakilang bagay para sa Diyos. Ang ginagamit ng providensya ay yung mga taong handang maglingkod. Yung mga taong handang sumunod. Yung mga taong handang tumayo. Yung mga tao na handang magsakripisyo ng buhay nila. Yun ang ginagamit ng providensya ng Diyos. Katulad ni Jehosheba. An unknown woman. Ginamit ng Diyos para iligtas si Joas. Mamaya makikita natin kung ano yung impact ng ginawa ni Jehosheba sa story na ito. Pero marami pa mga katulad niya. Halimbawa, mayroong lalaking hindi kilala ang pangalan Hushai. Hindi ko alam kung kilala niyo si Hushai. Si Hushai po ay nagbigay ng payo kay Absalom laban sa payo ni Ahithophel, na yun ang original na tagapayo ni Absalom. Pero pinilit ni Hushai yung kanyang payo at yun ang ginamit ng Diyos para hindi mapatay si David. Baga ginamit ng Diyos yung payo ni Hushai para manatiling buhay si King David. Di kilala si Hushai. Sino ba si Hushai? O kaya naman sa New Testament, mayroong hindi kilalang lalaki ng pangalan Joseph of Arimathea. Sino ba yung Joseph of Arimathea? O, maaring bahagi siya ng konseho ng mga Hudyo, pero maliban doon, wala namang ibang impormasyon na nagpapakilala sa kanya. Pero alam niyo kung anong ginawa ni Joseph of Arimathea? Siya yung nag-arrange ng paglilibing ng patay na katawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mga kilalang lalaki ito, pero dahil handa silang magpagamit sa Panginoon, dahil handa silang sumunod sa Panginoon, ginamit sila ng Diyos para gumawa ng mga dakilang bagay. Diba gusto rin natin yan? No? Gusto rin natin yan.
Hindi po pinag-uusapan dito, wala ka bang sakit? Marami ka bang pera? Maganda ka bang lalaki o maganda kang babae? Magaling ka bang magsalita? Matangkad ka ba? Hindi yun ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan, handa ka bang sumunod? Handa ka bang magpagamit sa Panginoon? At pagka ganun ang attitude ng puso natin, alam mo yun, kahit na maraming sasalungat sa'yo, susunod ka pa rin, yun ang ginagamit ng Diyos para gawin yung mga dakilang bagay para sa Kanya. Ginamit sila ng Diyos para gawin ang mabuti, daigin ng mabuti ang masama. At dahil willing sila na gawin ko anong tama, sa kabila ng karamihan ng kasamaan, nagtagumpay ang Diyos. Jehosheba knew that her own life was at risk. Pagka natuklasan ng kanyang nanay na tinatakas niya yung kanyang pamangkin, papatayin siya sigurado. Hindi na nga siya pinatay, no? Kahit na siya ay anak ni Atalia, no? Kapatid ni King Ahaz. Hindi siya pinatay, pero pagka natuklasan yun, siguradong patay siya. Pero dahil determinado siya na gawin ko anong tama, ginawa niya pa rin. Yun ang mga taong ginagamit ng Diyos para sa mabuti at dakilang gawain niya. Being available to do what is good will accomplish great things in the hands of God. Yung maging available ka lang, Panginoon, magpapagamit ako sa iyo. Handa akong magpagamit sa iyo. Yun ang ginagamit ng Diyos ng matindi sa kanyang mga kamay. Ginagawa niyang kasangkapan ng kadakilaan. Pangalawa, behind evil is God's presence. Sa likod ng kasamaan ay ang presensya ng Diyos. Sa likod ng kasamaan ay presensya ng Diyos. Interestingly, pag binasa mo yung kwento na ito sa 2 Kings 11, hindi mo makikita na binanggit ng sumulat na involve ang Diyos. Wala pa makikita ganun. O, binabanggit ang pangalan ng Diyos, pero hindi po binabanggit ang pangalan ng Diyos para sabihin, ito yung nangyari dahil ginawa ng Diyos. Hindi. Nakikita natin si Jehosheba, itinago niya si Joash mula sa nanay niyang si Atalia hanggang umabot siya sa edad na 7 years old. Matagal yun. Nakikita natin dito si Jehoiada, yung asawa ni Jehosheba na puno ng mga pare sa templo. Ginawa ko ani nararapat na paghahanda para sa pagkokorona kay Joash bilang karapat-dapat na hari sa trono ni David. Verses 4 to 12. Nakita natin dito yung mga kapitan ng Karites, kung tawagin sa English, at kasama yung mga sundalo sa ilalim nila. At ginawa nila kung ano yung nararapat, di ba? Anong una nilang ginawa? Sila ay sumumpa ng katapatan sa totoong hari ng Huda. At pagkatapos nilang sumumpa ng katotohanan sa hari ng Huda, ipinagtanggol nilang hari. Ginawa nila yung kanilang duty. Ang lahat ng mga ito may seem to be doing what they thought was right. Tama yung ginawa ni Jehosheba, tama yung ginawa ni Jehoiada, tama yung ginawa ng mga sundalo, pero sa likod ng lahat ng ito ay ang kamay ng Diyos. All of them may seem to be doing what they thought was right, but behind all of their efforts, and more so, yung tagumpay ng lahat ng kanilang ginawa ay dahil sa Diyos. Sa likod ng lahat ng kaganapan, nandun yung Diyos. At siya yung kumakasangkapan sa lahat ng tao na ito para mangyari yung mga mabubuting bagay na nakikita natin sa huli. Behind good providence is the God of providence. Tandaan natin yon. Behind good providence is the God of providence. Kamay ng Diyos ang lahat ng naglagay sa mga sitwasyon at mga tao na ito sa tamang kalalagyan nila para mangyari na maipakilala at makoronahan ang totoong hari ng Huda. Ako, personal, handa akong sabihin na kahit ang kasamaan ni Atalia sa pag-angkin ng trono, pagpatay sa mga apo niya, pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. Di naman mangyayari yun kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi ba? Sapagkat ang Diyos natin ay soberano at siya may kontrol ng lahat ng bagay. So even behind dark providence
God uses evil to accomplish His good purposes. Yun ang Diyos. Kahit na sa mga madidilim na pangyayari, kahit na parang namamayani ang kasamaan, natatalo ng kasamaan ng kabutihan, nandun pa rin yung kamay ng Diyos at ang lahat ng ito ay kontrolado niya. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay patungo sa pagtupad sa kanyang mabuting plano. Sa palagay mo, paano maitatago o paano naitago ni Jehosheba mula sa kanyang nanay na si Atalia ang kanyang pamangkin na si Joash sa loob ng 6 na taon? Paano? Paanong nagawang kumbinsihin ni Jehoiada yung pong mga sundalo na maging tapat sa totoong hari ng Huda, knowing na yung hari na yun ay pinakita sa kanila ay 7 taong gulang lang, bata na maliit. Lahat ng ito nangyari sapagkat ang Diyos ay aktibong kumikilos sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito. Ang Diyos ang dahilan kung bakit naging tagumpay si Jehosheba na itago si Joash kay Atalia ng 6 na taon. Ang Diyos ang dahilan kung bakit nakumbinsi ni Joada yung mga sundalo. Di ba ganun ang ginagawa ng mga nagkukudeta? Inuunang kumbinsihin yung militar. Pagka sinuportahan sa nilang militar, mapapatalsik nila yung pinuno ng gobyerno. Nakita natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano nagawa ni Jehoiada, isang pare, na kumbinsi niya yung militar na maging tapat dun sa batang hari? Wala silang kakayahan na gawin yun. Pero paano nangyari? Sapagkat ang Diyos ay aktibong kumikilo sa lahat ng ito. Huwag tayong magpapaloko sa ating kaaway na si Satanas pag sinabi niyang, sa likod ng mga nangyayari ito, lahat ng nangyayari sa iyong pangit, iniwanan ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Biruin mo, bakit ka nasa ganyang sitwasyon? Kawawa ka naman. Ganyan naririnig natin kay Satan, di ba? Kaya ano nagiging reaction natin? Kawawa naman ako, self-pity. Oo nga, no? Parang walang Diyos. Huwag kayong maniniwala doon. Bakit? Sapagkat ang Diyos, aktibo pa rin na nasa likod ng lahat ng mga nangyayari. Kailanman hindi po babakantihin ng Diyos ang kanyang trono sa langit. Ulitin ko yan. Kahit kailan, ano man ang mangyari sa atin, hindi babakantihin ng Diyos ang kanyang trono sa langit. And He will never cease to be sovereign over all things. Bagamat hindi natin nakikita ang lahat, sapagkat balot ng kadiliman at kasamaan, pwede tayong magtiwala na ang kamay ng Diyos persistently and actively involved sa buhay natin. Kaya dyan pumapasok ang tibay ng ating pananampalataya. At yung mga totoo may pananampalataya, hindi masusukat niya ng mga nangyayari sa kanyang buhay at sa paligid niya. Kahit na ba may gera dyan, no? Kaya mo may papaliwanag, bakit yung mga kinukwento sa Fox's Book of Martyrs, pinapakain ng buhay sa leon, sinusunog ng buhay, hinahati sa gitna ng buhay. Pero kahit kailan hindi nila pinagkakanulo o tinatalikuran si Jesus, sapagkat meron silang matibay na pananampalataya. Na kahit na gano'n ang nangyayari sa kanila, patayin man sila, lalo lang pinadadali ng mga kaaway ni Kristo yung kanilang pagpunta sa langit. Dahil pag pinatay ka, wala ka na dito sa mundo na ito, nasa piling ka na ni Kristo. Yun ang kanyang paniniwala. Yun ang sinabi ng Biblia, yun ang matibay na pananampalataya. So hindi po nakasalalay sa magandang nangyayari sa buhay yung matibay na pananampalataya. Kundi doon sa pagtitiwala natin sa Diyos na hindi natin nakikita, pero alam natin aktibong kumikilos sa likod ng mga nangyayari sa buhay natin. Pangatlo at uli, the ultimate intention. Lahat na nangyari sa story na ito may katapusan. Si Atalia, bagamat nagtagumpay siya sa kanyang pag-angkin ng trono at paggawa ng kanyang mga masasamang plano, pagdating natin sa verse 3, makikita natin sa kanyang pagtatagumpay, naging reyna siya. Si Jehosheba was able to keep Joash alive. Si Jehoiada, nagawa niyang ingatan ng hari sa loob ng templo at nakoronahan.
Kahit na hindi alam ni Atalia, nalaman na lang ni Atalia na meron ng bagong hari, tapos na yung coronation ceremony. Pag binasa mo yung passage na ito. But ultimately, God's intention ruled everything in the end. Two things. Number one, ano yung patunay na ang Diyos ay ultimately nagtagumpay sa kanyang intensyon? Evil was put to its end. Yung kasamaan, mabigyan ng wakas. Atalia was able to reign, pero short lang yung kanyang pagiging reyna. Sa story natin, pinakita na si Joash ay kinilala at naging hari ng Huda nung siya umabot sa edad na 7. So, ibig sabihin, yung pagiging reyna ni Atalia na-cut after 7 years. Biruin mo, pinatay niya yung lahat ng kanyang apo, pero yung kanyang paghahari, 7 taon lang. Ang ikli. After realizing na mayroon ng bagong hari na nakorona na hindi niya alam, pinilit pa rin niya ipaglaban yung kanyang karapatan. Anong sabi dun sa verse 14? Nang siya'y tumingin, naroon ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi ayon sa kaugalian at ang mga pinuno at ang mga manunugtog ng trumpeta sa tabi ng hari. Itong eksena na to, sinasabi lang na tapos na yung coronation, nakaupo na ngayon sa trono yung totoong hari. Na-declare na si Joash as the rightful king of Judah. At ang buong bayan ng lupain na nagsasaya at humihihip ng trumpeta, kaya't hinapak o pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, pagtataksil, pagtataksil. Akala niya may kapangyarihan pa rin siya. Akala niya reyna pa rin siya. Little did she know na sa punto na ito, mararanasan niya yung kapaitan ng kanyang sariling ginawa. She became queen by treason, at ang kanyang paghahari ay nagtapos din sa pamamagitan ng treason. Diba? Pagtataksil. Kaya siya naging reyna, nagtaksil siya, pinatay niya yung lahat ng kanyang apo. At siya ay matatapos bilang reyna sa pamamagitan din ng pagtataksil sa kanya. What an irony. God will never allow evil to overcome good. Yun yung isang point ng story. Hindi kailan mapapayagan ng Diyos magtagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Laging ang kabutihan na magtatagumpay sa kasamaan. Good will always overcome evil. Bakit? Bakit lagi nagtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Yun ang sagot dun sa tanong na yun. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. At ang kanyang mga intensyon sa mundo na to, laging para sa kabutihan. Nothing can thwart His plans to overcome evil. Kahit anong gawin mo, kahit sino yan, kahit anong kapangyarihan yan, walang pwedeng pumigil sa gusto ng Diyos. Sa katapusan, si Atalia, anong ginawa sa kanya? Kinaladkad siya papalabas ng templo, verses 15 to 16, dahil hindi pwedeng patayin ang isang masamang tao sa loob ng templo, doon siya pinatay sa labas. Evil is an anomaly. Kung meron man pong abnormality sa mundo na ito, yung kasamaan yon, hindi kabutihan. Kasi nilikha ng Diyos ang mundo, sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 31, sabi ng Diyos na nakita niya yung creation, very good, sabi ng Diyos. So anong abnormality? Yung evil, yung sin, yun ang abnormality. Yan ang hindi kasama sa disenyo ng Diyos sa mundong ito. At darating po yung araw, kala natin, magtatagumpay ng kasamaan, di ba? Parang mas makapangyarihan ng kasamaan ngayon, you know? Darating yung araw, yung kasamaan na yan, tatanggalin ng Diyos sa mundo. Tatanggalin ng kasalanan, itatapon si Satanas sa impyerno. At mabubuhay ang lahat ng tao sa piling ng Diyos. Pangalawa at huli, everything na pinag-uusapan natin dito redounds to this. God's promise was fulfilled in the end. Ang pangako ng Diyos natupad sa katapusan. Ano po yung layunin ng sumulat ng aklat ng mga hari? Bakit niya sinama sa record yung kwento na to? Simple lang ba yung dahilan niya na gusto niyang sabihin na ang kaharian ng Huda ay magpapatuloy sa kabila ng mga trahedyang nangyari? Yung ba ang point niya? Or sinasabi niya na ginagamit ang mga hindi kilalang tao para maging bayani ng kabutihan? Yun ba ang dahilan niya? Hindi. The author wants us to see how God, in His own timing and providence, preserved the lineage of the Messiah.
Yun yung point ng story. Bakit may babaeng ang pangalan ni Jehosheba? Ang ganda nung isang commentary na nabasa ko kay Ralph Davis. Sabi niya, ang title niya dun sa commentary niya dito, The Lady Who Saved Christmas. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nung iniligtas ni Jehosheba si Joash, iniligtas niya rin yung lahi ng Mesiyas. Sapagkat si Joash ang nag-iisa na lamang na koneksyon sa lahi ni David. Kung napatay pati si Joash, mapuputol ang lahi ni David. At kung mapuputol ang lahi ni David, mawawalan po ng credibility ang pagiging hari ni Kristo. Ang pagiging Mesyas ni Kristo. Kaya po sa likod ng lahat ng nangyari, bagamat parang sa umpisa nagtatagumpay ang kasamaan, kumikilos ang Diyos. At anong ginagawa niya? Ang dulo ng gustong gawin ng Diyos, panatiliin ang lahi ni David sa pamamagitan ni Joash. Sapagkat mula sa lahi na ito, ni Haring Joash, ipanganganak si Kristo Jesus. Tingnan niyo po yung mga genealogy, makikita niyo, matitrace niyo pabalik kay Joash. Kay King Joash yung Messiah na si Jesus Christ. Ang galing ng Diyos. God allowed all of this to happen because His promise of sending the Messiah has not happened yet. Kaya po, hindi namatay si Joash, hindi dahil magaling magtago si Jehosheba. Hindi namatay si Joash kasi magaling yung mga sundalo na mag-protect. Hindi. Kaya po hindi namatay si Joash dahil hindi pinaintulutan ng Diyos, pinroteksa na ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ang plano niya, magpatuloy ang lahi ni David sapagkat magmumula dito ang ipinangakong Mesyas. The lineage of David cannot be broken. The legitimacy of Jesus as the Messiah rests on the continuity of the Davidic family. Pinreserve ng Diyos si Joash sapagkat siya ay isa sa mga ninuno ni Jesus. Ang galing ng Diyos, na? Hindi natin nakikita yon. Pero pag pinag-aralan mo yung koneksyon nito sa bagong tipan, ay, ganun pala kung bakit nagpatuloy ang lahi ni David. Hindi dahil ibabalik ng Diyos yung kaharian ng Israel, yun ang pinaniniwalaan ng maraming Hudyo. Babalik ng Diyos yung trono ni David at magkakaroon ng hari doon. Yung kaharian ng Israel magiging makapangyarihan ulit katulad ng dati. Hindi, yung pinag-uusapan natin doon, the spiritual Israel. At yung hari ng spiritual Israel na yon, which is the church, ay walang iba kundi ang Messiah, si Jesus Christ. Pero kung legitimacy ng pagiging hari ng Israel ang pag-uusapan, legitimate na hari si Jesus. Bakit? Kalululuhan niya si King Joash. Galing, ano? Kita nyo, everything happened as part of God's great plan. Plano ng pagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng Mesyas na si Jesus. Kaya po yung buong kwento ng story mula Genesis 3:15 hanggang Revelation, isa lang po yung tinutumbok niyan. Alam niyo kung ano? Ang plano ng Diyos na magligtas ng mga makasalanan, tinupad niya. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanyang kaharian. At itong kaharian na ito mananatili magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng pagwasak sa kaharian ni Satanas at ng kanyang mga demonyo sa pamamagitan ni Hesukristo na Mesyas. Yun ang grand storyline ng Scripture. Ang Diyos, nangako siya, Genesis 3:15, makakaroon ng isang tagapagligtas. At hindi po naputol yung lahi ng pinagmulan ng tagapagligtas. Kahit sa mga panahon ng kasaysayan, parang lumabo yung, alam mo yun, yung genealogy ni Jesus Christ kasi parang namayani yung kasamaan. Di ba? Pinatapon sila sa Babylonia, nagkawatak-watak yung bayan ng Israel. Tapos dito, halos maputol yung lahi kasi pinatay ni Atalia yung lahat ng pwede magmana ng trono. Pero ang Diyos nandun pa rin, sabi niya, meron akong pinangako eh. Meron akong plano eh. Hindi yan pwedeng masira ng kahit na sino. Hanggang sa dumating yung panahon, na-celebrate natin Christmas, pinanganak yung Messiah. Mula sa lahi
ni David. Ang ganda, no? Ito ang Diyos na nasa likod ng dark providence. Ito yung Diyos na nasa likod ng good providence. Ito yung Diyos na sovereign. Ang tanong ko, ito ba ang Diyos mo? Ito ba ang Diyos na nagligtas sa iyo? Ito ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Ito ba ang Diyos na sinasamba mo ngayon? Kung hindi pa, dapat panahon na. No? Para kilalanin mo na ito ang totoong Diyos. Ito ang totoong ibig sabihin ng pagiging makapangyarihan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng pagiging katiwa-tiwala ng Diyos. Dahil tapat siya sa kanyang pangako. At ginawa niya lahat ng kanyang sinabi. Tinapos siya yung kanyang plano. Kaya ngayon nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sana maligtas ka rin. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat. This is a very beautiful story. At kung bibigyan kami maraming pagkakataon ay hindi mauubos yung aming pagtalakay dito. Pero at least na-highlight namin yung napakagandang mga points dito. May mga pagkakataon na tila parang namamayani yung kasamaan, nababalot na kami ng kadiliman, nauupos ang aming pag-asa. Pero hindi dapat kami sumuko sapagkat nasa likod ng lahat ng ito ang kamay ng Diyos, ang kamay ninyo na kumikilos at nag-orchestrate ng lahat, naglalagay ng mga tao, ng mga pangyayari sa tama nilang kalalagyan, nang sa gayon matupad yung gusto mo sa huli. Katulad na nangyari sa kwento ni Joash. Wala siyang kamalay-malay, pero ang lahat na nangyari sa pagitan ng kanyang lola at ng kanyang tiya, at ang lahat ng mga sundalo, ng tiyo niya, lahat, ginawa mo para preserve siya, manatili siyang buhay at maipakilala siya bilang hari ng Huda. At sabi sa Biblia, naghari si Joash sa loob ng 40 taon. At yun yung isa sa pinakamagandang panahon at pinakamahusay na hari ng Huda. Kapag talaga nag-introduce siya ng maraming reformation at naging tapat siya na hari sa kautusan, naging tapat siya sa covenant, at maging ang mga taong bayan ay nadala niya sa pagiging tapat sa inyo, aming Diyos. Kaya napakaganda ng kwento na ito. Sana mapulot namin ang mga katotohanan na ito, ma-apply namin sa aming mga sarili. Magtiwala kami sa iyo kahit hindi namin nakikita ang kamay mo. Pagkat sa likod ng mga kadiliman na ito, nandun ka kumikilos. At ginagawa mo kung anong gusto mo para sa huli, may tatanghal ang iyong kaluwalhatian. Like in this particular story, you were glorified by the success of King Joash. Later on, pinanganak ang Messiah, even a greater success. Sapagkat siya yung nag-iisa mong bugtong na anak na naging tagapagligtas ng mga makasalanan. Pagpalain mo lahat ng katotohanan to sa buhay namin, O Diyos. Magligtas ka ng mga hindi pa mananampalataya. Sana mamangha sila sa iyo. Ikaw yung totoong Diyos. Hindi ang mundo na ito ang Diyos. Hindi ang sarili nila ang Diyos. Ikaw yung totoong Diyos. Yung Diyos na nagligtas kay Joash. Ang Diyos na kamangha-mangha. Ang Diyos na nagpadala kay Jesus. Nag-alay sa Kanya sa krus hanggang ngayon. Nag-aalok ng kaligtasan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.